Magandang araw po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Sa araw po ng ating pagsamba sa ating Panginoong Kristo, sa araw na ito ay tayo po ay dadako ngayon sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ngayon po ay nasa kabanatang 11 at 12 po tayo ng aklat ng Mateo at sa biyaya po ng Panginoon ay makita natin ang mga katotohanan na dapat natin maunawaan sa mga kabanatang ito. Ngayon po ay August 18, year 24. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo muna po ay manalangin sa ating Panginoon. Humingi po tayo ng gabay sa ating pong pag-aaral sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga buhay, na muli po ay inyo pong pinagsama-sama kami sa araw na ito upang sumamba, magpasalamat, magpuri at maglingkod sa inyo. Panginoon, sa tulong po ng Banal na Espiritu na magpapaunawa sa amin ng aming pag-aaral po sa Kabanatang 11 ni San Mateo, ay ituro niyo po sa amin ang mga katotohanan na gusto po ninyong matutunan namin, mailapat sa aming mga buhay. Pangunahan niyo po kami at pagpalain, Panginoon, sa pag-aaral na ito na patuloy na ikaw ang aming makilala bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas, at patuloy na lumalim po ang aming pagsunod sa inyo, at patuloy na gabayan po ninyo, Panginoon, ang mga sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyong pagbasa sa kabanata po ng Mateo 11. Ito po ay may 30 mga talata, ngunit sa biyaya po ng Panginoon, hindi po tayo nagmamadali, pero sana po ay makita natin, no? At naunawaan po natin yung ating pagbasa sa kabanatang ito upang mas lalo po na maging mas magaan ang ating pag-aaral sa kabanatang ito. Sa chapter 11 po ng San Mateo at chapter 12, kung mapapansin po natin, ang pinakatema na makikita natin dito ay ang pagsalungat ng marami sa ating Panginoong Kristo. Kung baga po ay ito'y nagkaroon po ng conflict, no, sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga tao na kanyang tinuruan. So yung conflict, ibig sabihin po maaaring ito ay laban, mga tunggali na nangyayari po sa ginawa ng Panginoon at ng kanyang mga lingkod upang ipahayag po ang mabuting balita po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. So nagkakaroon po ng maraming conflict, nagkakaroon po ng maraming salungatan, nagkakaroon ng labanan o tunggali laban po sa itinuturo at pinapahayag ng ating Panginoon Kristo at ng kanyang mga ginagamit na mga lingkod, no? O nung una ay mga propeta ng Panginoon. Pero nakita natin sa kabila ng biyaya ng Diyos na ninais niya na sila ay makapakinig ng mabuting balita ng Ebanghelyo, ay maraming lumalaban, maraming naghihimagsik hinggil sa mensahe na ipinapahayag nila tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung mapapansin po ninyo sa kabanatang 11, no, ang lahat ng mga ebidensya ay ipinakilala po ni Juan Bautista ang tungkol sa ating mahal na hari, ang ating Panginoon Kristo sa bansang Israel. Inahayag ni Jesus ang kanyang pagkatao, ang kanyang prinsipyo, kapangyarihan, at nasa mga pinuno po ng bansa, no, ng kanilang paggawa, ang kanilang mga desisyon. Sa kabila ng pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang sarili. So makikita pa rin natin ang mga desisyong ito ay nakadepende po sa mga nakikinig na ito. Sa halip na tanggapin nila ang ating hari, ang ating Panginoon Kristo, ay nagsimula silang maghimagsik laban sa Kanya. Kaya sa dalawang kabanata, 11 at 12 na kabanatang ito, ay ipinakita ang 4 na bahagi ng paghihimagsik nila o laban nila sa ating Panginoon, sa Kanyang mga lingkod, sa mensahe ng Panginoon hinggil sa Kanyang mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo.
Kaya sa chapter 11 verse 1 to 30, makikita po natin dito ang paghihimagsik laban sa kanyang mga propeta. At ang huling propeta rito ay walang iba kundi si Juan Bautista. Then sa chapter 12 verse 1 hanggang 21, ito naman po yung paghihimagsik laban sa kanyang mga prinsipyo. At sa chapter 12 pa rin, verse 22 hanggang 24, ay makikita natin ang paghihimagsik laban sa kanyang kapangyarihan. At sa huling mga talata, sa 38 hanggang 50 ng kabanatang 12, ay ang paghihimagsik laban sa kanyang persona. Okay, kaya dito po tayo tutungay ngayon sa chapter 11 hinggil po sa paghihimagsik laban sa kanyang propeta. Rebellion against his prophet. Verses 1 to 30. Kung mapapansin po ninyo sa verse 1 hanggang 15, talatang 1 hanggang 15, si Juan Bautista ay nasa bilangguan, no? At buong tapang niya na tinuligsa, no, ang mapangalon niya na kasal nina Herodes Antipas at Herodias. Kung mapapansin po niya sa aklat ng Lucas 3:19 at 20. At tila sinalungat ng mga pinunong Hudyo si Herodes at hinahangad na palayain si Juan, ngunit wala silang nagawa. Okay? Ang kanilang saloobin kay Juan ay nagpapakita po ng kanilang damdamin sa ating Panginoong Jesucristo dahil itinuro niya, no, ni Juan ang ating Panginoong Jesus at pinarangalan pa ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi mahirap makisimpatya kay Juan habang siya ay nagdurusa sa bilangguan. Siya ay isang tao sa disyerto at siya ay nakakulong sa loob ng isang bahay. At siya ay isang aktibong tao na may banal na utos at marangal. At siya ay sa isang lugar ay nananahimik na lamang. Siya ay magpahayag ng paghatol, ngunit ang paghuhukom ay naging mabagal sa kanyang pagdating. Kita po natin yan sa aklat ng Mateo 3 sa talatang 7 hanggang 12. At bahagyang ulat lamang ang kanyang natanggap tungkol sa ministeryo ng ating Panginoon Jesus habang siya ay nakakulong at hindi niya makita ang kabuuan o larawan nito. Kaya ang tugon ng ating Panginoong Jesus kay Juan, nagpahayag ng parehong taktika at pagmamalasakit na ipinaalala niya kay Juan ang mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa mga gawa ng Mesyas. Yan po ay sa aklat ng Isaias 29 sa talatang 18 at 19, kabanatang 35 sa talatang 4 hanggang 6 na siya ay isang tinig mula sa ilang na tumatawag hinggil sa pangalan ng ating Panginoon sa paghahanda ng kanyang pagdating. Sinabi na sa kanya ng mga disipulo ni Juan kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga habang ang ating Panginoon Jesus ay nagmiministeryo, ay nagpasugo siya ng ilang mga lingkod sa ating Panginoon upang itanong kung siya nga ba ang Mesyas na hinihintay, no? At wala nang ibang dapat pang hintayin. Lucas, kabanatang 7 hanggang 18. At maging si Elias ay nagkaroon ng kanyang mga araw ng panghihina ng loob. No? Tiniyak ng ating Panginoon Jesus kay Juan na tinutupad niya ang kalooban ng ating Ama. Pagkatapos sumagot kay Juan, ang ating Panginoon Jesucristo, ipinuri siya ng ating Panginoon. Si Juan ay hindi isang tanyag na mangangaral na tumulong sa karamihan. Hindi siya isang masasabi nating tambo sa hangin, nag-aanilangan sa bawat pagbabago. Siya ay isang taong masasabi natin na si Juan ay isang taong may pananalig at tapang na pinakadakila sa mga propeta. At ang katotohanan si Juan ay may pribilehiyong ipahayag ang Mesyas na nagbigay sa kanya ng mataas na posisyong ito. At ang kanyang ministeryo ay minarkahan ng kasukdulan ng batas ng mga propeta. So sa anong kahulugan si Juan ay siyang Elias na darating? Sa talatang 14 po sa ating binasa, siya ay dumating sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, Lucas 1:17. At kahit na nagbihis siya at naglingkod tulad ni Elias, Mateo 3, talatang 4,
Sa ikalawang hari, kabanatang 1, 7 hanggang 8, gaya ni Elias, si Juan ay may mensahe ng paghatol para sa apostasya ng bansang Israel. At ang kanyang ministeryo ay hinulaan sa Isaias, kabanatang 40 sa talatang 3. At tinupad niya ito. Ngunit ang Malakias, kabanatang 4 sa talatang 5, ay hinulaan ang pagdating ni Elias bago ang pagdating ng dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ito ay ang panahon ng kapighatian na darating sa buong mundo. Mateo, kabanatang 24 sa talatang 15. Ngunit walang ganoong paghatol ang sumunod sa ministeryo ni Juan Bautista. Bakit? Ang ministeryo ni Juan ay upang ihanda ang bansa para kay Jesus at iharap si Jesus sa bansa. Lucas 1, talatang 15 hanggang 17. Juan, kabanatang 1 sa talatang 29 hanggang 34. Kung tinatanggap ng mga tao ang patotoo ni Juan at tinatanggap ang kanilang Mesyas, literal na matutupad ni Juan ang mga propesiya. Sa halip sila ay natupad sa espiritual na diwa sa buhay ng mga nagtiwala kay Kristo. Nilinaw ito ng ating Panginoon Jesus sa Mateo 17 sa talatang 10 hanggang 13. Maraming estudyante ng Biblia ang naniniwala na literal na matutupad ang Malakias, kabanatang 4, talatang 5. Na kapag dumating si Elias bilang isa sa dalawang saksi na binanggit sa Apokalipsis, kabanatang 11. Iginagalang ng mga karaniwang tao si Juan, Mateo, kabanatang 21 sa talatang 26. At marami sa kanila ang nagsisi at nabautismuhan ni Juan. Ngunit tumanggi ang mga pinuno na parangalan si Juan at pinatunayan nito ang kanilang kawalan ng pananampalataya at kaligtasan ng kanilang puso. Sa halip na maging parang bata at magpakumbaba, ang mga pinuno ay naging bata na matigas ang ulo. Tulad ng mga bata na naghihimagsik dahil sa hindi nila makuha ang kanilang paraan. Ang taninhaga sa Mateo, kabanatang 11 sa talatang 16 hanggang 19 ay nagsiwalat ng espiritual na kalagayan ng mga pinuno. At sa kasamaang palad ay inihahayag din ito ang mga puso ng hindi naniniwala ngayon sa ating Panginoon. Siguro po maganda basahin natin ng Mateo 11. This is Mateo 11, balikan po natin ang talatang ito. Mateo 11, 16 hanggang 19, ngunit sa ano ko iahambing ang lahing ito ay tulad sa mga batang nakaupo sa mga pamilihan na tumatawag sa kanilang mga kasama na sinasabi na tinugtugan namin kayo ng plauta ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami ngunit hindi kayo nahapis. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain ang umiinom at sinabi nila mayroon siyang demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, tingnan ninyo ang isang taong matakaw at isang manglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Kaya ito ay makikita natin na nagsiwalat po ng mga espiritual na kalagayan ng mga pinuno sa kanilang kasamaang palad ay nahayag din ng mga puso na hindi sila naniniwala kahit ang mga nakikinig ngayon. Bakit nga nyo? Tingnan natin yung condemnation dito sa verse 16 to 24. Pagkondena, yung condemnation, kung paanong hindi karaniwan upang mahanap ang salitang aba sa mga labi ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi dyan, sa aba. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay paghatol, ngunit kasama rin dito ang awa at kalungkutan. At gaano kalunos-lunos ang mga lungsod na ito ay dapat na magwalang bahala sa kanilang pagkakataong makita at marinig ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos ng kaligtasan. Ang mga hentil sa lungsod ng Tiro at Sidon at mga walang Diyos na lungsod ng Sodoma at Gomora ay magsisisi sana kung nakita nila ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon Jesus at ng kanyang mga disipulo. Ang lugar ng Capernaum ay itinaas sa langit
Sa pamagitan ng pagkakaroon ng pribilehiyong manirahan doon ang Mesyas, ngunit ang kanyang mas malalaking pribilehiyo ay nagdulot lamang ng mas malalaking responsibilidad at malalaking paghatol na nakita natin. 5 sa 10 himala na nakatala sa Mateo 8 hanggang 9 na napag-aralan na natin ay ginawa mismo sa Capernaum. Kaya pagdating sa talatang 25 hanggang 30, ito po ay may magandang paanyaya na makikita natin dito ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga tagapakinig. Verse 25 ng kabanatang 11 ng Mateo, 25 hanggang 30. Nang oras na iyon, sinabi ni Jesus, "Minasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinibli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at pinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban." And then, tuloy natin ang pagbasa. "Ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama ay walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng lulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." So tingnan po natin ang magandang mensahe na ibinigay ng Panginoon dito sa lahat ng kanyang mga tagapakinig, sa lahat ng mga sumasalungat sa kanya. No? Nakita nga natin, ginamit ng Diyos ang kanyang huling propeta, si Juan Bautista, at hinanitulad rin siya kay Elias, hindi lamang sa pananamit kundi sa mensaheng dala nila hinggil sa mensahe ng pagsisisi, mensahe ng kaligtasan, mensahe ng mabuting balita na dala-dala ng mga taong ito. Ngunit nakita natin nandoon ang kanilang pagtanggi, paglaban, at ang kanilang pagre-rebelde sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit makikita po natin dito sa ating binasa sa 25 hanggang 30, no? Makikita natin bakit naghimagsik ang mga lider ng relihiyon laban kina Juan at sa ating Panginoon Jesus. No? Dahil sila, ang mga pinuno, ay naging mapagmataas, naging intelektual at espiritual sa paraan at hindi magiging maliit. Sabi rito na bilang isang sanggol upang maging mapagkumbaba at may katapatan. Meron sila isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga anak sa layaw ng talinghagang 16 hanggang 19 na binasa natin. At ang masunurin ng mga bata na napahayag na ito ng pagpuri. No? Ang ama ay naghahayag ng kanyang sarili sa anak, at ang anak ay naghahayag ng kanyang sarili at ang ama sa mga taong gustong lumapit sa anak na may pananampalataya. So ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig ng parehong soberanya ng ama at responsibilidad ng mga makasalanan. At 3 utos ay nagbubuod ng imbitasyong ito. Narito ang imbitasyon ng Panginoon na binubuod niya. Sabi sa verse 28, "Come, hali kayo." So, ang lahat ng mga Pariseo ay nagsabi, gawin, no? At sinikap na sundin ng mga tao si Moises at ang mga tradisyon o ang kautusan. Ngunit ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang sa isang tao, no? Sa isang Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo. At ang sabi niya na ang lumapit sa Kanya ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya. At ang imbitasyong ito ay bukas para sa mga pagod at nabibigatan. Iyan mismo ang nadama ng mga tao sa ilalim ng pamatok ng legalismo ng mga Pariseo na makikita natin sa Mateo 23, talatang 4, sa Aklat ng Gawa 15:10. Ang mga Pariseo patuloy na nagbibigay ng bigat, ng atang upang sundin ang kautusan ni Moises
at gumawa ng mga bagay na para sa kanyang sarili upang sila ay sabihing katanggap-tanggap sa ating Diyos. Pero ito ay nagsisilbing patuloy na nagiging kabigatan sa mga tao na nangangailangan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, halika kayo. Lahat kayong napapagod, nabibigatan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Yan ang paanyaya ng ating Panginoon Jesucristo. At ang paglapit na ito ay ang paglapit na may pagtitiwala sa Kanya. Alam ng Diyos ang kabigatan na dinadala ng taong makasalanan. At kahit anumang gawin natin bilang isang taong nagkasala sa Diyos, wala tayong magagawa upang ang bigat na ito ay alisin sa ating mga likuran. Ang kasalanan na nagbibigay bigat sa atin upang tayo ay makalapit sa Diyos. Kung patuloy pa rin tayong magtitiwala sa ating mga sarili, patuloy tayong nabibigatan sa ating mga daladala ngayon. Kaya ang ganda ng paanyaya ng Panginoon, hindi kayo, come sa ating Panginoon sapagkat siya ang ating kailangan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man din makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. 1:14-6. No? Walang ibang pangalan na sukat natin ikaligtas kundi ang pangalan ng Jesucristo. Gawa 4:12. Ang ating Panginoon Jesucristo ang patuloy na nagbibigay ng anyaya sa ating lahat. Na sa Kanya tayo lumapit. And then pagpasok ng verse 29, anong sabi niya sa verse 29? No, sa 11, talatang 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Yan pa ang panyaya ng Panginoon. Take. No? Kunin ninyo, pasanin ninyo. Ito ay isang mas malalim na karanasan na kapag lumapit tayo kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, binibigyan niya tayo ng kapahingahan at kapag tinanggap na natin ang kanyang pamatok at natututo at nakakahanap tayo ng kapahingahan ng mas malalim na pahinga ng ating pagsuko at ating pagsunod sa Panginoon. Ang una ay kapayapaan ng Diyos. Romans 5:1. No? Tayo lumapit na may pananampalataya sa Kanya. Nagkaroon tayo ng peace with God. Romans 5:1. Pangalawa ay ang kapayapaan ng Diyos, peace of God. Philippians 4:6-8. Ang kunin ng isang pamatok sa araw na iyon ay nangangahulugan ng pagiging isang disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. At kapag tayo ay nagpapasakop kay Kristo, tayo ay binigyan, nagiging pamatok ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang madali ay nangangahulugan ng angkop. Nasa kanyang pamatok, na parang pinasadya para sa ating buhay. Kumbaga yung pasan natin at mismo tayo at ang pasan natin ay ipinasan sa ating Panginoon. Naangkop, napasan, na ibinigay sa atin ng Panginoon na kanyang pinasadya para sa atin, sa ating buhay at mga pangangailangan. Ang pasanin, ang pasanin ng paggawa ng kanyang kalooban ay hindi mabigat. 1 John 5:3. Kaya ngayon makikita natin sa verse 30. Ito na yung pagkatuto. Learn. Come, take, learn. Sa verse 30, ang sabi ng verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ito yung yung unang dalawang utos ay kumakatawan sa isang krisis habang tayo lumalapit at sumusuko kay Kristo. Yung pagtitiwala natin, pagpapasakop natin sa Panginoon, come and take, tila ito yung mga krisis sa ating buhay. Ngunit ang hakbang na ito ay nasa isang proseso. At habang natututo tayo ng higit pa patungkol sa Kanya, sa ating Panginoon, ang buhay ay pinasimple at nagkakaisa sa paligid ng katauhan ng ating Panginoon Jesucristo, at ang paanyaya na ito ay para sa lahat at hindi lamang sa mga tao ng Israel, kundi para sa lahat. Ito ang maganda sa Panginoon, kaya sinabi niya, magaan ang aking pamatok. Habang tayo nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya, at tayo daladala ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng mga angkop na pasan, na actually pasan-pasan ng Panginoon yon, at pati tayo pasan ng Panginoon.
No, habang nagtatagal yan, yung bigat na nararamdaman natin habang tayo sumusunod sa Panginoon at nagpapasakop, masasabi natin, gumagaan. No? Kaya magaan ang pamatok ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yan ang tanda ng pagiging isang disipulo, tagasunod ng ating Panginoon Kristo. No? Kaya wala pong magsasabi ang Christian life pala ay hindi simple. Ang Christian life pala ay wala siya sa playground kundi nasa battleground. Pero ang interest dito at isang himala para sa atin, habang may pasan-pasan tayo sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, gumagaan siya. No? Bakit? Nasa bahagi tayo ng pagtuturo at matuto sa ating Panginoon. Kaya po yung complain bilang isang Christian sa Christian life natin. Marami pa tayong dapat malaman sa ating Panginoon. Marami pa tayong dapat malaman sa ating buhay Kristiyano. No? Pero ang sekreto rito, habang natututo tayo at nasa ilalim tayo ng pagpapasakop at nasa ilalim tayo ng pamatok ng ating Panginoon, habang natututo tayo, ay nasasabi natin, magaan pala ang pasan o ang pamatok na ibinibigay ng Panginoon para sa ating mga sumusunod at nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Okay? Habang naririnig mo ang imbitasyon ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pahayag ng kanyang mga lingkod, anong itutugon mo sa kanya? Sasalungat ka ba sa kanya? Magre-rebelde? Lalaban sa kanya? O lalapit ka sa kanya para magtiwala at magpasakop sa kanya? Oo, habang sumusunod ka sa Panginoong Hesus ay may bigat. Pero habang tumatagal at natututo tayo, gumagaan siya. Gumagaan siya. At masasabi rin natin sa ating buhay Kristiyano, magaan pala ang pamatok at pasan ng Panginoon na kanyang ibinibigay sa akin. Kaya sana po sa kabanatang 11 ito ay patuloy pa rin nag-iimbita ang ating Panginoon. Come, take and learn. No, na kahuling-hulihang dinala ni Juan Bautista, ang propeta Elias, ang mga mensahe at imbitasyon na ito. Ngunit hanggang sa ngayon, marami pa rin lumalaban, tumatanggi sa ating Panginoon Kristo. Pero kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, kung pakikinggan lamang natin at magkakaroon tayo ng tamang tugon sa imbitasyon ng ating Panginoon, come, take and learn, makikita natin na ang pasan o bigat na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga likuran, habang tayo'y natututo, naiintindihan natin, ito naman ay gumagaan sa pamagitan ng pangako at biyaya ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy para sa Kanya. Humahanap ang Panginoon ng Kanyang mga disipulo na patuloy na susunod at magtitiwala sa ating Panginoon bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Hindi madali ang buhay na ito ng mga tagasunod ni Kristo. Pero ang talinhaga at hiwaga ng buhay ng isang Kristiyano, mabigat man habang nakikita natin. Pero ang gaan ay pinararamdam ng Panginoon sa atin. At nagkakaroon tayo ng kapayapaan, ng kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Kaya sa susunod po, makikita natin ang ilang pang mga conflict na gaya na sinabi natin sa chapter 12. Meron pa kong 3 dyan. Pero dito sa chapter 11, nakita na natin ang conflict, no, na laban sa mga propeta ng Panginoon na maraming tumanggi at higit lalo rito ang mga Pariseyo na dapat sana sa kanila pinahayag sa Israel ang mabuting balita ng Diyos. Sa kanila una ipinahayag. Dumating ang Panginoon Kristo at naging dahilan upang ipahayag sa kanila. At salamat sa Panginoon, nabuksan din hindi lamang sa Israel o sa mga Hudyo, kundi kahit sa mga Hentil. At ito'y natanggap natin. At bilang disipulo, tagasunod ng ating Panginoon Kristo, salamat sa mga pasan, pamatok na ibinigay ng Panginoon sa atin habang naglilingkod tayo sa Kanya. Mahirap man, mabigat, pero habang tumatagal, gumagaan dahil sa ating Panginoon Kristo.
Kaya purihin natin siya, pasalamatan natin siya sa buhay na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa ipinakita mong turo sa amin sa araw na ito. Salamat sa patuloy na paanyaya na ibinibigay mo, Panginoon, sa lahat na may kapaguran, napapagod na sa buhay na ito, ay meron pong nag-aanyaya ng kapahingahang spiritual, kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Walang iba kundi sa aming Panginoong Kristo. Panginoon, habang nararamdaman namin ang hirap at pagod na ito, upang hanapin sa aming mga sariling kaparaanan ang kapahingahang hinahanap ng aming mga espiritu at aming mga kaluluwa, ay mas lalo kami nabibigatan. Pero salamat sa aming Panginoon, nung kami maglumapit sa Kanya na may pagtitiwala, nagsisi sa aming mga kasalanan at binuksan ang aming buhay upang Siya ang maging aming Panginoon at sariling tagapagligtas, nagsimula kang gumawa sa aming buhay. At ipinakita mo na ang iyong pamatok, ang iyong pasan na ibinibigay sa amin ay nagiging magaan dahil kami po ay kasama ng aming Panginoong Kristo. Patuloy na ingatan po ninyo ang Majuro Christian Church. Pagpalain mo mga kapatid sa Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat buhay namin, Panginoon. Patuloy na kayong maglalaan sa mga pangailangan ng bawat isa at ng bawat pamilya. Patuloy masumpungan mo kami na maging lingkod mo, alagad mo, Panginoon, na sumusunod sa iyo, na habang pasan-pasan namin ng mga pamatok na ito at pasan na ibinibigay mo, ay meron kaming lakas at kapayapaan na ibinibigay ng aming Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Patuloy mong palaguin ang aming buhay espiritual at patuloy na maging lingkod mo na patuloy na sumusunod sa inyo at nagpapasakop. Ingatan, gabayan ang bawat isa sa mga may karamdaman, patuloy kayo ang magbibigay ng kagalingan. Salamat po ng marami sa inyong biyaya, sa inyong pagpapala, at patuloy na pagpalain at gabayan po ninyo ang bawat isa. Salamat po ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, at patuloy na ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na tayo ay magpasakop sa Panginoon at patuloy na maging lingkod niya, no, sa bawat sandali ng ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Kristo. Salamat po.